YouTube, kamusta? Good morning, magandang tanghali at magandang gabi po mga kapapong po natin dyan. Siyempre po mga lagi po namin bisita at lagi pong nanonood dito po sa Papong TV. Ako po'y lubusang nagpapasalamat sa inyong lahat mga utol. Kung bago kayo dito, huwag na huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Siyempre po, paki-like na rin po, paki-hit nyo na rin po yung notification bell. At siyempre po, yung paborito po natin, yung share button para naman po marating po natin yung mga kaibigan po natin na gusto po nating alalayan dyan. At siyempre po, tulungan. Mga utol, ang pag-uusapan natin ngayon ay isa ring paksa kung saan medyo pinoproblema natin pagdating po sa ating mga ex. Paano ba talaga natin malalampasan ang ganitong klaseng mga suliranin? Ang hiwalayan at ang initiative mo na maibalik ang ex mo, in reality ay hindi naman talaga ganun kahirap in most cases. Ang totoong napakahirap is kung papaano natin naiintindihan, hinaharap, tinitignan at ginagampanan po yung naging breakup. Ang totoong challenge is pagka naunahan po tayo ng panic sa sarili, then isusunod po natin yung instinct kung saan makikinig po tayo, doon po magiging komplikado ang isang breakup situation. Para po sa akin, maraming nagkakabalikan, hundreds po kada oras, pero sa kasamaang palad ay muling nagkakahiwalay din. Dahil nga po, hindi na-solve yung pinaka-concrete na problema. Kumbaga, minadali or let's say pinilit, pero wala pa po dun sa point na kung saan na-solve na po yung problema, nagkabalikan na kagad, kaya nagkakahiwalay din po. Mga kapapong, isa lang naman po ang nakikita po nating tanging rason. Kasi po still andon at present na present pa rin po yung mga naging cause at ugat po ng breakup. Gusto ko po kayong tulungan at paliwanagan na may posibilidad na pagkatapos pong panoorin ang video to, tiyak na maiintindihan mo. Yun nga pong understanding na yon ang siya namang magiging susi mo in getting back with your ex. Pero bago po tayo magkaliwanagan mga utol, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o! Magandang araw po mga kapapong, Coach Pops nga po pala. Dati po akong stories and relationship writer po. 2015 sa mga websites po ng Stories Beyond at siyempre po Men's Rec. Ito po ay sinusulatan po natin at pinapadala po natin sa US-based company na Men's Rec kung saan tayo po ay tumutulong sa mga namumblema po sa relasyon. Well, today po, tatalakayin po natin yung paksa na nagpapahirap at hinaing mo kapatid. Bumuo po tayo ng isang vlog para magsilbing motivation at gabay, eye-opener mo sa nararanasan mong suliranin sa ex mo ngayon. Ang isusulong po natin today is hindi po yung kung paano natin siya makukuha or may babalik, kundi kung paano natin mawiwin ang interes at pagmamahal niya sa iyo para kusa siyang bumalik sa iyo ng 100%. Uulitin ko lang po before we proceed. Tayo po ay nahihirapan dahil lang po sa maling ginagawa po natin. Hindi po actually yung pagbalik ng ex natin. Dapat nga po medyo, kumbaga may edge na ng konti dahil nga po nagkamahalan din kayo. Tama po ba? Kung ilang days ka na rin search ng search, tuliro at tanong ng tanong, naghahanap kung sino makakausap, kung paano ba talaga may babalik ang dati. Huwag po matigas ang ulo nating kapapong. Dahil ang maling perception mo na gumawa ng paraan, habulin, ipaglaban, makiusap, kausapin siya, ay very solid po na kamalian. Kasi sa pag-uusapan nating paksa ngayon, iisa lang po ang dapat mangyari. Bababa po tayo sa isang natatanging sitwasyon. Kailangan po ay mawala ka. Huwag pong mag-alala, huwag pong magpanik, at huwag pong matakot. I-explain po natin yan. Lahat kasi ng mga nabanggit ko earlier na paghabol, ipaglaban, paliwanagan, makiusap ka sa ex mo are all negative situation that will unfortunately hurt your chances, yung pag-asa po natin sa kanya. Okay po kapapong, nandito na po tayo sa kailangan nyo pong mawala. Okay, next po ay restoration. Halimbawa po, sige, naintindihan na po natin. Okay papong, kailangan ko mawala. Ano po ang susunod? Rebuilding kapatid ang kailangan po nating isunod kaagad-agad. Agad-agad sa distansya at space na binigay nyo ay ang agarang restoration naman ang dapat mo pong isunod. Kasi kung hindi mo aayusin ang sarili mo, wala pong ex na babalik sa atin. Ang space na ibibigay natin is not all about no contact, radio silence, walk away, space. Ito po ay mas may malalim na sitwasyon. It doesn't matter kung anong klaseng changes po ang gagawin natin. Basta development at positibo. Positive po ang dapat mong iporsige. Kasi nga po, walang development, wala nga pong ex na babalik. Dediretsuin na po kita kapatid kasi baka medyo nahihirapan kang maunawaan.
Ang mga paraan po na tinutukoy natin ngayon ay hindi po proseso ng paghihintay. Akala kasi natin pag tayo po ay nagbigay ng space at yung tinatawag nga po na no contact is maghihintay tayo. Mali po. Ang mamiss ka niya or even magbantay po sa chat box, patingin-tingin sa iyong telepono, hindi po kapapong puro negative images ang naalala sa iyo ng ex mo. Tandaan mo yan. So meron tayong kailangang baguhin. Kaya nga po time ang kailangan nating kaagad gawin. Kailangan po nating agarang pagbabago. Sa ngayon kasi, malinaw na pagka tinawagan ko kunyari yung ex mo, tapos binanggit kita, si Ronald nga pala, or let's say si Susan, paano, sigurado pong masama ang ibibitaw ng iyong ex, di ba? Baka mapamura pa. Kasi nga po dahil sa negative thoughts na ginawa po natin or nakita po niya sa atin. Yung space apart, magkakalayo kayo, di ba? Yung parang mamimiss ka niya, emotional ang tinitira natin dito. Space apart will clear yung masamang tingin ng ex mo sa'yo. Tama po yun. Emotional nga po yun. Yung positive restoration mo naman, inspirational naman kasi yun. It will make him or her excited sa'yo. Kung nandyan ka, of course, hindi po mangyayari yan. Pero kung MIA, missing in action ka at nabalitaan niya sa'yo na it will signal positivity and possibility sa naging relasyon niya, siguradong gaganda po ang outcome. Ngayon po na alam na natin na hindi po siya ganun kadali or even magiging madali. Pero if you could understand deeply na ito ang tanging paraan at wala nang iba, baka naman maintindihan mo ko kapapong. Ang alam kong sekreto at epektibong paraan po dito, which most successful situation po ng recovery ay nagsasucceed, ay yung ilink mo yung self-improvement mo dun sa sakit at memories na nararamdaman mo. Na every time you feel negativity, positivity naman ang dapat mong ipalit. Mga kapapong, a few months ago, kung napansin nyo na medyo pumayat talaga ako ng sobra, halos ililibing na lang, di ba? Na-diagnose po ako ng matinding karamdaman. Napansin nyo ba yung mga former video ko? Sobrang payat. Sabi ng doktor ko, you need to rest and stop vlogging. Ihinto mo lahat yan. Nanginginig at bumabagsak po ako. Pero sabi ko, pag huminto ako, there will be no more Papong TV. Napakasakit po nun para sa akin. At lahat po yun naka-highlights ng dapat kong tulungan. Lahat po sila seeking some guidance at sagot. It triggered yung positivity sa isip ko. Kinatok. Sabi ko, kung matetepok, matetepok. I got really inspired and started to gain weight unti-unti. At syempre, kumain at kung napansin nyo, I got better and better. Yun po ang naging motivation ko to improve Papong TV channel. And syempre, pasasalamat ko po ito sa lahat po ng sumuporta at nanood. Anyway, in example ko lang po na pagka merong negative na dumating sa inyo, wag po kayong susuko. Tulad po ng breakup, kailangan po nating palitan ng positibo. Kaya I believe na yung sakit at pagiging low mo sa paningin ng ex mo sa ngayon ay pwedeng maging inspirasyon mo to develop. Isa pa sa magandang magaganap when you focus in prioritizing distance, space, and restoration mo sa panahon na to ay, kasi po kapatid, you may bring back yung dati with encouragement and influence. Also, dito mo labis din na maiintindihan kung nasan ka na sa kanya. Ang space apart po kasi dapat nating maintindihan na hindi po ito about him or her missing you. Ito po ay paraan to immediately put you in control kasi dapat meron na kagad tayong stability. Bakit? Nakakita na po ba kayo ng piloto na hindi po nag-aral ng aeronautics? Makakapagpalipad po ba ng eroplano yun? O nag-drive ng motor nang hindi marunong mag-bike? Kasi without being equipped, positive at hindi alam ang gagawin, it will only make your chances worse. At wala pong ex na babalik. Payagan mo lang na mamiss at hanapin ka niya. Kasi kung gusto mong mamiss at makita kanya in a different glow, kakaibang liwanag, kailangan niya ng panahon at sitwasyon para mangyari yon. At walang pwedeng mag-provide kung hindi ikaw. Malinaw na hindi po niya makikita yung hole, yung puwang, yung butas, yung sira na maiiwan mo kung hindi mo iaalaw. Tandaan mo po na wala kang dapat ipaalala at ipagsigawan or let's say ihayag sa kanya. Hindi po natin kailangan gawin yon. He or she will notice it during the process. Hayaan po natin, natural po niyang mararamdaman. Make them think of you and not think of staying away from you. Lastly, wala naman po dapat mangulit or magsabi sa iyo kung halimbawang one day magising ka na putol po ang iyong paa. Halimbawa po yung right na paa natin wala diyan. O di ba?
Alam naman po natin yon. Siyempre, kaagad-agad nating mapapansin yung paa yun eh. At mararamdaman mo, agad-agad mahalata natin yun kasi very valuable sa atin ang paa. Ginagamit natin sa paglalakad. Mahalaga sa atin. If you keep reminding ang taong to na wala kang paa, wala kang paa, wala kang paa, do you think matutuwa siya sa'yo? Siyempre, maa-annoy po siya. Siyempre po, hindi po niya magugustuhan. Kasi kitang-kita naman niya at alam naman niya, di ba? Same with us. Kung halimbawa tayo po ay nawala, one day nawala po tayo sa buhay ng ating ex, hindi po natin siyang kulitin, oy nawala ako. Hindi po natin kailangan gawin yon kasi alam na niya yon. Alam na niya kung ano yung mga bagay na nawala sa kanya. Alam na niya kung gaano kakahalaga. Yung pangungulit po natin sa kanya, yung po ang dumadamage, kapatid. Kaya napipigilan at hindi po niya nakikita yung value mo. Kaya kailangan niyo pong hayaan, pabayaan po nating dumaan po ang ating ex sa prosesong yon. Ang kailangan po nating ayusin is restoration. Agad-agad, dire-diretso po kailangan i-rebuild po natin ang ating sarili sa lalong madaling panahon. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. Maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta. At syempre po patuloy po nating bantayan, alagaan, mahalin po ang ating mga pamilya. Suportahan po natin mga utol, ang mga YouTuber na Pilipino. Maraming salamat po, Papong TV.